Mga empleyado ng Fontana nananawagang dinggin ang kanilang mga hinaing hinggil sa mga sweldo at benepisyo. Kasalukuyan pa rin nahaharap ang mga empleyado ng Fontana sa delayed na mga pasahod at hindi nababayaran ng mga benepisyo. Ayon sa panayam kay Alan Resma, ang Safety Officer and Chairperson of the Family Welfare Program for Fontana Employees, 2 buwan na raw o katumbas ng 4 na cut-off sa sahod ang hindi pa rin natatanggap ng mga empleyado. Naipaabot na raw nila ito sa Clark Development Corporation o CDC at Department of Labor and Employment o DOLE, subalit hindi pa rin ito naaaksyonan. Binanggit din nila ang tungkol sa ginagawang pagkaltas sa kanilang SSS, Pag-ibig at PhilHealth, pero hindi naman daw ito hinuhulugan ng employer. Halos 2 taon na raw hindi nababayaran ang mga ito kaya hindi rin daw nila magawang makapag-loan. Matatandang naglabas ng cease and desist order ang CDC laban sa Fontana noong January 6, 2025 dahil sa mga paglabag nito sa kanilang financial and kung saan nakasaad ang ipinapatupad daw na enforced leave dala ng sitwasyon ng kumpanya. Samantala, may haharapin na pagdinig sina Resma sa DOLE sa darating na February 10 at 17. Nagpunta kahapon dito, ang dami ho nila, no? Humihingi ho ng tulong. Kawawa naman ho yung atin ho mga manggagawang Pilipino, no? Na nawalan ng trabaho, naghahabol pa ho ng sahod at benepisyo. Pag may mga ganong kumpanya, no, nakakalungkot ho na minsan magkano na lang ho ang sinusweldo ng ilang manggagawa ho natin, makakaltasan ho ng SSS PhilHealth Pag-ibig, tapos malalaman ho nilang hindi pala nare-remit. Diba? Kumukonti yung kanilang purchasing power, yung pagbabudget ho nila kada buwan dahil alam ho nila that is for a reason. That is for their benefit. Tapos kung kailan ho nila kailangan, hindi ho nila magagamit. Papaano kung merong magkasakit? Wag naman sana. Sa kanila o sa mga dependents ho nila in the near future. Tapos, hindi nila magagamit ang PhilHealth kasi hindi pala hinuhulugan pero kinakaltasan ho sila. Diba? Nakakalungkot ho yung ganun, ano? Kaya kayo regularly ho ninyong i-check, no? Yung inyong, kasi pwede naman yan pwede kayong gumawa ng sarili nyong account sa PhilHealth SSS Pag-ibig so that you can regularly check kung nare-remit ba ng inyong mga employer yung kinakaltas ho nilang benefits sa inyo. Pangalawang punto, responsibilidad ho ng mga negosyante na ibigay ang nararapat para sa kanilang mga trabahador. Bakit? Kasi ho, yan ho ay pinagtrabauhan na ho nila. Hindi naman ho yan cash advance. Hindi yan CA. Diba? Yan ho ay pinagtrabauhan na. Yun ang responsibilidad ho ng mga negosyante. Ako ho'y negosyante kaya alam ko rin. May mga buwan na alam ko parang wala masyadong benta, lugi, pero hindi delayed yung mga sweldo ng mga trabahante kasi responsibilidad ko yun sa kanila. Diba? Responsibilidad ng mga negosyante at ng mga negosyo, mga kumpanya sa kanilang mga trabahador yun. Diba? Hindi kasalanan ng inyong mga empleyado kung hindi man kayo kumita o hindi umabot ang kita nyo for that, a particular time. Kung may nangyaring problema nyo yun Diba? As, part of the management, it's your problem to solve. Diba? Kasi kung ayaw mo palang nag-resolve ng ganyang problema at hindi ka pala handa na mag-abono para sa iyong mga trabahante, you don't have a business to be in business. Right? 7:06 ang oras sa buong Pilipinas. Let's move on to our next headline today. At saka yung ilang months na delayed ang sahod, diba? Paano ho ang kanilang pangangailangan ngayon? Pasuyo na lang po, ha? The morning round of headlines. Inaresto